libingan ng aking asawa. Hindi ako makalilimot. Buhat nang siya'y pumanaw, ang libingan niya'y pinababango ko ng mga sariwang bulaklak. At lagi kong dinidilig ng aking mga luha. Kasama ko ang aming mga anak. Tatlong bunga ng kanyang pag-ibig na naiwan sa akin. Kung sakali mang wala na siya sa daigdig na ito, sa akin ay lagi siyang buhay. Tanging alaalang bubuhayin ko araw-araw hanggang sa huling sandali ng aking buhay. Ito ang iniwan niya sa aking tahanan. Isang tahanang naitayo ng kanyang pangarap at pagmamahal. Walang pagbabago, katulad din ng iniwan niya, sapagkat ayaw kong sirain ang isang dakilang pangitain. Binubuhay ko ang kanyang larawan at kinakausap. Sa luklukang ito'y nakikita ko siyang nagpapahinga. Siya'y buhay. Si Rudy ay buhay. Naririnig kong lagi ang kanyang tingin. Ang matunog niyang halakhak. Naririnig ko ang yabang ng kanyang pagdating. Ang pagtawag at mairog na paghalik sa akin. Paano ko siyang malilimot? Subalit, hindi sa bahay na ito nagsimula ang aming kaligayahan. Balikan natin ang naging una naming tahanan. Bubuksan ko ang tiklop na aklat ng aming kasaysayan. Ni Rudy Concepcion, ang yumao ninyong idolo sa puting tabing. Sino ito? Si Tony. Wala ka nang nalalaman kung ano yung pangalan ng anak mo. Ito naman, nagtitiro lang naman ako eh. Maaari ko ay pagkamali ang mga kamay mo sa maliliit na kamay ni Tony. Mga batang saan? Maagang natulog. Kapwa napagod sa kalalaro eh. Oh, hindi ka naman nagsawa sa katitingin sa album na yan? Baka naman lumabo ang mga mata mo. Ewan ko nga ba't parang hindi ako nagsasawa. Paano yung natatawa ko sa mga larawan natin dyan? Bumabalik tuloy ang nakaraan. Oo nga, no, ha? Bumukha natin dito para tayo na kuryente, oh. Batay muna. Beth? Oh, bakit? Uy, hindi na mas maganda ka yata ngayon kaysa dati, ha? Ito naman, lumalakad ang panahon. Gusto mo bang maiwanan ako? At ikaw, tingnan mo ang itsura mo dyan. O, tingnan mo. Ibig mo sabihin, mas maganda ako ngayon kaysa dati? Gusto mo naman sabihin na... Pwede kasi, at huwag naman ako maging alangan sa isang kagandahan katulad mo. Manang tumigil ka na nga dyan. Aba, yan ang totoo. Nasa akin ang lahat ng kayamanan sa buong daigdig. Isang maganda, tulirang may bahay, 2 anak na pamana ng langit. Hindi ka ba nagsisising ako ang napili mo? Aba, hindi. Kaya ang pasasalamat ko sa Diyos ay nararagdagan araw-araw dahil sa ligayang nakikita ko sa iyong piling.
yun ang sarap. Kung may makakita sa atin ay piyong pagtatawanan tayo. Biro ko ba naman ay nagdadalagat binata tayo, gayong dalawa ng ating anak? Sana habang panahon ay ganito na lamang tayo. Higit pa sa panahong iniisip mo kaligayahan natin ito. Kaya? Mga bulaklak, Mama. Salamat. Matutuwa ang inyong papapagdating niya. Wala ka na bang inuutos, Mama? Wala na, sige, maglaro na kayo dyan at darating na siya. Pag may napintas pa naman si Joaquin sa luto ko ngayon, ewan ko na. Mukhang inilabas na ninyo ang inyong itinatago. Talaga? Birthday ng apo ko eh. Wala man akong may bigay. Sarap ang luto ko. Ayan na siya. Papa? Happy birthday, Tony. Ito para sa'yo ito. Thank you, Papa. Bakit lumaga ngayon? Oh, ang ganda. May posporo ka ba? O, sige, kumanta tayong lahat, ha? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Tony. O ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata at humiling ka. Pagkatapos sipan mo mga kandila, ha? Anong hiniling mo, Tony? Nagdasal ako. God bless, Papa. God bless, Mama. God bless us all. Bait ng apo mo. O sige, siwain na natin dito na makakain na tayo, ha? Nanaan ding maghain na sa'yo. O sige. Bakit hindi ka pumatulog? Saka ka na naman tanghaliin sa trabaho mo bukas. Ano meron sana akong... Ano ba rin? Meron ka bang ingredients sa akin? Hindi ba ako maaaring makatulong? Rekomendasyon ito ah. At may pera pang kasama. Yan ang nais kong ipagtapat kanina sa'yo. Ngunit ayaw ko maging malungkot ang kaarawan ni Tony. Napaalis ako sa trabaho eh. Anong dahilan at nabaw ka? Wala. Sama daw ang negosyo sa bangko kaya nagbawas sila ng mga tao. Wala na kayang ibang dahilan na hindi mo pa nasasabi sa akin? Wala, Pesing. Yan ang katunayan at hawak mo. Diba hindi ka naman pala naalis sa masamang dahilan. Bakit ka malulungkot? Marami naman dyan ibang mapapasukan. Kaya nga nakagugulo sa isip ko eh. Ang lahat ng malalaking kumpanya ay nagbabawas din ng mga taohan eh. Yan lamang pala eh. May makina naman dyan. Eh hanggang naghahanap ka ng iyong ibang mapapasukan, tatanggap na muna ako ng mga tahiin. Yan ang hindi ko mapapayagan mangyari. Tungkulin ko yan at hindi para sa'yo. Ngunit tayo mag-asawa. Ano bang kasamaan kung sakaling tulungan mang kita? Pesing. Nalalaman mo ba kung ano isusumbat na aking sarili? At isa pa ang sasabihin ng mga tao. Aba bakit mo sila patikinggan? Sila bang nagpapakain sa atin? At saka, nasa sa atin ang pag-uunlad ng ating kabuhayan. Ang pagpupuno ng bawat kasulangan. Saka, ang pagdadamayan sa hirap at ginhawa. Yan ang madali sabihin ng isang babae. Ngunit para sa Basta lalaki... sa gusto mo't ayaw, hindi mo ako mapipigil na hindi ilabas ang aking talinis sa pagtabas at pananahit. Biro mong nung araw ay pangarap ko na yun. Sinigil mo lang agad. Di sana ngayon meron na akong isang tanyag na target.
But huwag ka na mag-alala. Sige, tira't matulogin tayo, ha? Mare, dyan muna kayo sa tabi. Maghintay na lang kayo sakali may magdaan. Mare, wala kayong pasin. Hindi Mare. Maghintay na lang kayo dyan sa tabi. Sakali may magdaan. Pasok ba kayo? Meron. Ewan. Muna ha? Kasama mo? Pinsan ko ito eh. Mano kung pinsan mo? Wala naman siyang pasis. Doon ka muna sandali at kukuha ako ng pasis sa direktor. Pick mo naman. Hindi naman pumasok dyan, sir. Hindi naman ako papasok eh. Siyempre, magtatanong muna ako. Sino bang kailangan niyo? Wala naman. Hindi kayo sinundo ko ni Mr. Mendoza. Dahil sa ibig ako makausap ng manager. Ganun po ba? Mabuti, muna kayo. May kausap lang, kaya kayo marami ka naghihintay. Dito na, wala ako. Ayun ba na? I'm sorry, mister. Wala akong kayong alalahanin. Kasalanan ko naman at nakahalang ako sa daan eh. Bakit hindi kayo tumuloy sa loob? Nakalimutan ko ang pasis ko eh. Yun lang pala eh. Juan, papasukin mo na siya sa loob, ha? Opo. Salamat ho. Wala ka naman. Okay, drive. Papasukin mo na. Sige, mamaya. Sige na. Sino ba yun? Isa sa mga star namin dito. Tuloy na ako. Kayong bahala. Aba, ano ba kasalanan niya sa akin? Bakit na itong ginagawa niya ito? Baka kaya binibiti ng pelikula eh. Ayaw niyang pumareha sa akin. Pues lalong-lalo na ako. Para sabihin ko dito, pagkadating na dito, tatanggirin ako. Pero director, insultong ginagawa sa akin. Baka kanan niya eh, mababayaran niya ang aking pagkayamot. Basta kung siya dumating, ako na ang nagbibitin sa kanya. I'm walking out. Kung ayaw ninyo, humanap kayo ng ibang leading lady. Titignan ko naman kung makakakita kayo ng isang singing sweetheart na kamukha ko. Adios! Teka muna yan, sa... Masyado na nabala to. Kaya nga pag-usapan natin ito ng mahinaw. At sa ganyan magkaliwanagan tayo. Hindi pa ako dumadating sa puno eh. Nasa dulo ka na eh. Maupo ka muna, maupo. Ikaw naman. Nakikiyat mo bang nabigyan mo sa nakabiso? Nakikiyat ko po. Pagkat ako mismo nasadya sa kanilang bahay. At tagapos sa kanya ng police chief. Nakikiyat mo pala eh. Bakit ginagawa niya ganyang sa permisyo ah? Balita ko eh. Ano ba ito? May balita ka pa rin ba't hindi mo sabihin? Ano yun? Hindi ko siya. Pero dahil mo ito, dapat kong paliwalaan. At di umano eh, sumunggap ng lalong malaking alok sa ibang kumpanya. Ano? Ganyan din ang aking balita. Bakit hindi siya nagpasabi nito? Hindi mo naman sa pipigilan na. Nakita ninyo? Tatanong sa pelikula ito pagkatapos lilipat sa ibang kumpanya. Anong sistema ito? Walang palabra daw, no? Dahil ko silos, hindi rin humanap ka ng mga kapalitan. Baka nakala niya makakapagmalaki siya. Aba, humanap ka hindi. Pero ang lahat ng ating linemen dito, hindi para sa papel na yun. O hindi humanap ka ng maaari. Dami dyan mga nag-aabag naman ng pagkakataon. Yung mga freelance dyan. Sige, hindi ko na bahala. Elsa, payag ka ba kung mag-build up tayo ng panibago? Payag na ako. Pero dapat makilala ko muna. Sabihin mong ipapakot ng suit mo. At sabihin mo sa cameraman na wala tayong gagawin yung maghapong kundi mag-explain. Sige na. Tayo na. Chief, meron po kayo rekomenda. Bakit na bagay po dito sa pelikula nito? Mano, huwag mo nga ako palahin muna. Why do you stand there like a Statue of Liberty?
Nararamdaman ko sa ulit sinasadya. Bakit mo hindi tinitingnan ang nilalakaran mo? Ako po ba ba yung tinatanong niyo? Ikaw! Kilala mo ba kung sino ako? Kayo ang bumaga sa akin, di ba? Aba! Yes, fresco! Tingnan mo ginawa mo sa sayo ko tuloy. Naku! Uli! Ayoko na makita ang mukha mo! Huwag ko nang papansinin niyo. Talagang gano'n yun eh. Oo, binanggaan ako siya pa nagalit eh. Pasensya ka na. Magkataguan ka pa rito. Kailan ako na pa rito? Huwag mo na nga akong pupupuin. Bakit? Mukha na ba akong matanda? Hindi mo naman. Hindi. Tawagin mo na lamang akong Liliw. At ka. Walking Concepcion po. Bago rin yung tagahanga. Bueno. May iwan muna kita sandali. May hanapin pa ako, ha? Good morning, Director Silos. Good morning. Kung hindi sana ninyo mamasangay niya yan lang ako i-recommenda sa inyo. Kaya? Po, nabalitaan ko po mga nangyari. Nakahanda po akong tumulong. Meron po akong pinsan. Magandang lalaki. Naku, ang ganda po ng boses. Baka makuha pa ng ibang studio, sayang din po ito. Bueno. Dalhin mo rito na masubukan natin, ha? Salamat po. Salamat po. Sorry. Sandali lang. Ako po ba? Halika. Hindi ko po kaya sinasadya eh. Sila namumukhaan yata kita. Inuulit ko po, hindi ko kaya sinasadya. Dati ka na lumalabas sa pelikula. Oo. Nahilig ka pa ba sa pagpapatuloy sa pelikula? Oo, kung may pagkakataon ba, di na. Gusto mo muna kita net-print eh. Oo, sandali lang ha. Halika, dali. Kinakailangan lang eh, pamay-up pa kita. Ngayon ako? Oo, may din. Sa ano? Sandali lang. At samahan mo sa make-up room ha. Pamay-upan mo, pihisan mo, ihatid mo sa akin sa Studio B. Okay. Sumama ka na para madali ha. Ihintay kita sa Studio B ha. Dalisin niyo. Kamang tignan kitang mahaliba. Akala ko magnanakaw eh. Nanaanding naman o, hindi na ako nakilala. Paano biglang mong binuksan ng pinto eh? Akala ko magnanakaw. Pinsan. Naku, sinuswerte tayo. Ikaw ang napiling leading man sa Parang Bukid. Ako? Oo. Nagbiro ka na naman dyan. Aba, nasa projection room ako nang marinig ko manager at si Director Silos nang piliin si Joaquin sa mga nag-screen test. Oh. Kung ayaw kang maniwala, maghintay ka hanggang bukas at susundin ka ng assistant director. Totoo? Oo! Yahoo! Hindi naman alay yung kasama ko. Mayaman na kami ngayon. Kapag sabang pabigla dyan, hindi na tuloy ako makahinga. Aba artista na tayo ngayon eh. Nakita na ninyo? Talagang nasalahin namin ang pag-aartista. Nung kadalagahan ko, ay nakultas. Tanong niyo sa di ko mabilang na tagahanga. Nananaw. Anong ginawa niyo? Takuha kayo? Aba, ano pa? Di, alila. Bayan mo na siyang makilala bago mo siya hatulan. Ay, hindi niya kailangan. Sa pangalan lamang ay tatanggi na ako. Joaquin Concepcion. Di walang lambing. Piyot na piyot sa romansa. Paano ako magkakaroon ng inspirasyon sa mga love scenes ko? Di hahasain natin sa maraming rehearsal. Alalahanin naman ninyo na nais kong magtagumpay lahat ang aking mga pelikula. Bueno, kung maaari sana, gusto kong makilala muna siya. At saka na tayo mag-usap. Uy, yun lamang pala eh. Ipinatawag ko na siya eh. Hindi ko lang malaman kung ba't hindi pa dumarating. Hindi kung ganyan, alis na muna ako. At saka na ninyo ako ipatawag. Mabuti pa nga. Madre, ikaw na naman? Binangga mo na naman ako ah. Bakit ka na parang poste? Lagi hakalang-halang sa daan. Pasensya ka na, Elsa.
Hindi ka sinasadya ni Mr. Concepcion. Mr. Concepcion? Ang gusto niyo bang sabihin ay... Oo, Elsa. Siya ang ating pinag-uusapan. Mr. Joaquin Concepcion, meet Miss Elsa Oya, our singing sweetheart of the Philippines. Magkakilala na kami. Siya nga. Kapiti lang mabuti. Paano kami hindi magkakilala eh? Tuwing magkikita kami, tumitila ako ng katawan ko sa kababangga. Hindi ko naman sinasadya eh. Dahil mabuting prediction niya. Akala niyo sila palagi nagbabangga. Dahil kayo marahil lang dapat magkapareha. Kung parang makikita kung tagumpay ng dalawa. Siya nga, ano? Siguro nga dapat kami magpareha. At saka, maaari din siya. Salamat, Elsa. Pipilitin ko maging karapat-dapat sa inaalala sa buhay. Yan ang kailangan. Sapagkat hindi ba tayo masasana ng kumpanya? Maalala ko nga pala. Baka pagkatapos ng pelikula, pilay na ako sa kababangga niya. Huwag kang mag-alala, Elsa. Hindi bibiguin ni Mr. Concepcion ang iyong pangarap. Hindi ba, Joaquin? Pinangayakap ko. Bueno, alis na ako, ha? At aasahan ko pa ako mo. Okay. Ay, ang artista nga ba? Kapag hindi ka nakapagtigil sa sarili, makapapali ka ng oras. Akala mo kanina lamang yan, hihipat-hipat sa area mo. Pagkatapos ng counting strategy, dance na ang galit. Talagang ganun ang medyo kong artista. Temperamental, sentimental at matambuhin. Alam mo, ang itinupuri ko lamang kaya ang kanyang pag-iingat sa ating produksyon. Pumapayag din naman ay pareha tayo sa baguhan. Marunong siyang magmalasakit sa ating kumpanya. Bueno nga pala. Mr. Concepcion, halika sa dara. Maupo ka. Upang ikaw ay maging ganap na isang bituin, kailangan basahin mo muna ito at pakatapos lagdaan mo. Babasa ko muna sa aking manager. Oo. Hindi na kailangan basahin. Aba hindi, basahin mo rin. Lagdaan mo na. Alam mo yan pang isang pelikula lamang. Ngayon, magpapakabuti ka at saka na kita bibigyan ng mahabang kontrata. Oo. Sumasangayon na ako gusto mong nakalagay dito. Kung gayon sangayon ka na rin sa halaga at saka sa pagpapalit ng iyong pangalan. Bueno, lagdaan mo na. Firma? Lagdaan mo na. Sandali lamang. Bago maayos naman lahat, tungkulin ko yung pagbigyan lang sa inyo na may asawa at anak si Joaquin. Ha? Totoo po yun. Totoo ba yun? Oo, bakit nasmahan ba? Hindi ka matatanyag niya. Alam mo na mga katalaga, hindi ka makakalikom ng maraming tagahanga. Di nilihim na ho muna natin at saka na ilathala. Madali na ho yun. So, yun na lamang na dapat natin gawin. Ilihim na. Ayaw ko po kung gano'n. Hindi ko po maamin na magpanggap. Ayaw ko na dahil din hindi kami magkaunawaan mag-isawa. Ilihim na muna sa kanya. Hindi ko ugali maglihim kay Trishing. Ano ka? Di pagtapat mo. Marami ka pala namang inaalali. Paano naman ang kalagayan namin? Sa laki ang nakasalalay sa likod ng itagumpay. Madali ho yun. Kung bahala. Pagtapat mo. Tapos mga kapareha mo sa mga tagahanga mo. Huwag mo pagtatapat na meron kong sagutin. Kaya naman. Lagdaan mo na. Sige, kung bahala. Meron cinta, buko ng papaya, dalan ay buslok, sisi ng cinta, wag dating sa dulo, nabayan na, tapos na palaran, umanap ng iba. Gumising ka, neneng, tayo'y malampalo.
may neta pa siya, may suklay pa man din. Nagwaseo hetes ang palalabasin. Haharap sa altar at mananalamin at sa kalalakad ng pagkanding-kending. Paru-parang bukit, nalilipas itas sa gitna ng daan. Papagaspas, samparang tapis, pangdangkalang manggas. Ang saya ng kolas, ang piyesa ang saya. May neta pa siya, lay pa man din, Sige na. Ganito yung eksena natin, ha? Magtatapat ka ng pag-ibig sa kanya. Bigyan mo ng konting buhay, yung natural. Ha? Ano? Alam na ninyo ang dialogue niyo, ha? Okay. Mr. Silos, yayakapin ko ba siya? Siyempre, yayakapin mo pagkatapos ng gega. Oh, quiet! Quiet! Oh, konting tahimik lang, ha? Tahimik! Oh, ready? Ready. Andala. Moto, going. Speed! Patawarin mo sana ako sa akin ng pagkukulang sa'yo. Ang pagkakataon ay naging malupit lamang sa akin. Wala kang kasalanan. May puso kang sinusunod mo lamang. Ang ibig mo sabihin, hindi ka na nagagalit sa akin? May katuwiran ba akong magkagaling? May pag-asa ba ako? Kailangan ko pa bang sabihin nang mababasa mo naman sa aking mga mata? Cut! Very dry, Rudy. Very dry. Bakit ganyan na ikinikilos mo? Para ka natatakot sa kanya, eh. Okay. 5 minutes rest. Take it easy. I'm going to help you. Help mo? Nahirapan ako sa parting yan, eh. Oh, siya, lalong maigi. Yan, may helping hand ka na. Turuan mo nga sa mabuti, ha? Oh, tara. Sige na. Patigalan niyo nga kaming dalawang silya. Kapong. Ako na. Isan, pagbutihin mo sana ba? Ako napapahiya, ah. Nahirapan ako sa parting yan, eh. Ibig mong ba sabihin na hindi ka pa nakakaranas ng pag-ibig? Ito ang post ng pag-iibigan. Malasin mo ang paligid. Ang mga bulaklak. Isipin mong sila'y naiingit sa'yo pagka tinugong ko lang yung pag-ibig. Kaya, sa pagyakap mo sa akin, ay biglang yung pag-iisip dahil lang sa iyong katuwaan. Ngayon, kunwari sinagot na kita, anong gagawin mo? Yayakapin kita. O di sige. Wag dito, masyadong mainit eh. Doon tayo sa lilim. Baka kung hanapin ni Mr. Silos doon, eh. Alam naman yung tinuturuan kita eh. Tara na. Tuloy mo. Hindi ganyan. Teka. Baba mo ito, ha? Tapos dito ang kamay mo. Ganyan. Anong gagawin ko ngayon? Ha? Anong gagawin ko? Ang huli niya. Aawit yan, di ba? Oo. Aber, tingnan ko kung mapupuka mo ang aking puso. Ang liwanag ng buhay ko
ay nanggaling sa buhay mo. Tanglaw ka ng ligaya ay pag-ibig. Ang bituin sa gabi yun, pagkat yan ay ang puso ko. Tanawin mo't ikaw ang siyang nilalangin. Gabi at araw, aking aawitan ang dakila mong pagmamahal. Gabi at araw, lagi kong karamay sa lungkot at wanyaring buhay. Huwag mong tulutan, tayo'y magtampuhan. Ating ibayan ang pagmamahalan. Gabi at araw, huwag mong lilimutan, ikaw at ako'y gabi Salamat na lamang at tayo sadyang magkapalan. Ngayon ay wala na akong ibang hangaring hindi ikaw maliligayahin. Manalig ka sana sa aking aning. Aneng, Oo, yan ang sabi rito eh. Yan ang pangalan ni Elsa sa Paraparang Bukid eh. napakahusay kasi ng pagkabigkas mo eh. Akala ko'y talagang sa akin mo iniuko lang yung mga sinasabi. Yan nga ang pinagtataka ko. Bakit kung ikaw ang kaharap ko, nasasabi ko ng buong husay ang lahat. Ngunit kung sa shooting, ninenervous ako. Totoo? Marahil sa'yo lamang ako makapagsasalita ng tapat kung nauukol rin lang sa pag-ibig, ano? Yan ba'y kasama rin sa pelikula? Oy, pag nauukol sa'yo, ang puso ko ay may sariling pananalita. Kung kayo ba'y nag-shooting, may yakapan din kayong ganito? Oo, kung hinihiling man ang tagpo eh. At marami bang yakapan sa inyong pelikula? Oo, ang dami, hindi ko mabilang. Kaya nga ako nagsasanay sa'yo eh. O sige, pagpatuloy mo ng iyong pag-aaral. Joaquin, Ha? maganda ba siya? Sino? Si Director Silos? Hindi, si Elsa. Oo. Siya na yata ang pinakamaganda sa pelikulang Tagalog eh. Mahusay ba siyang umarte? Alam mo sa kahusayan niyang gumanap, ay madalas kong mapagkamalan tuloy na ako iniibig niya eh. Siya nga ba? Oo. At alam mo kung makatitig, para bang may batubala ng hinihigop ang aking puso sa kanyang kinalalagyan. Ngunit, lagi ko naman pinaalalahanan ng aking sarili na ako ay para kay Pilsing lamang. Kaya kahit na iyong kalingkingan ay hindi ko magpapalit sa kanya. O bakit? Hindi ka na ba mabiro? Ikaw kasi... Kung magsalita kay parang totoong totoo. Alam ko naman kailanman ay hindi ka pa nagsisinungaling sa akin. Oh, bueno. Hindi na. Patawarin mo na ako. Kung mula ngayon ay tungkol yan, hindi na kita bibiruin, ha?
Daming program. Ito. Na. Ito ang sabi ko dyan. Ito, Junior. Ito para sa ito. Bukas yung bubuksan yan, ha? Huwag mo na yan. Bibisan ko. Bakit sa ito? Kita rin huli ko dyan. Bibisan ko. Meron ko sa ano. Hindi ka ba dito sa lagay na po? Basta tayo makakot sa mga natanong sa dyan natin. Wala ko nakalimutan mo. Hindi naman ko nakalimutan ko. Basta huwag ka mag-alala. Ano oras ka babalik? Di bago mag-alas 12, kaya huwag ka mag-alala. Basta ihanda mo lahat at mamaya may surprise ako para sa'yo, ha? Sige ha? Pagkawit ka kung may nangyari na sa kanya. Oo, sige, ako nang bahala. Kaya nang bahala. Oo. May kailangan ba kayo, Mia? Gusto na ito sana makausap si Rudy Concepcion. Gusto niyo po ba tawagin ko siya? Huwag na po ako nang hahanap. Tuloy po kayo. Joaquin, pagkatanggap mo ng liham na ito, ako'y malayo na. Dinala ko ang ating mga anak upang kami maging ina ay mabuhay ng tahimik at wala sa iyong landas na tinatahak. Ayaw kong kami maging sagabal sa iyong mga pangarap. Hindi ako naghihinanakit pagkat ibig kong mapasa'yo ang lubos na kaligayahan. Kaya asahan mo, idadalangin ko pa rin ang marami mong tagumpay. At kung sakali mang ako'y lumayo, hindi kita malilimot kailanman. Paalam, Christine. Patrinin, ngayon tayo nalaman dalawa rito.
Pangako mo sa akin kahapon na... Kat! Ano ba, Rudy? Bakit ka ganyan? Wala kang sigla. Kaya nga naman, Rudy. Ano ba nangyayari sa'yo? ¿Pero qué te pasa, hombre? Wala ako sa kondisyon ngayon eh. Maaari pa bukas na. Napuyat lang ako kagabi eh. Bueno, bukas na. Kinakailangan matapos agad natin itong pelikulang ito dahil meron ka pang lalabas ng isang super musical. Kahit dalawan, Miss Oria. Kinakailangan naman ipagigihin mo para huwag magsawang yung mga tagahanga. Oo. Oh, pwede muna kumain sa downtown? Ay, strike! Tawan mo ako sa... Nasabi ko na sa'yo eh. Mga kong nahihirap, bigat mo eh. Tuminaw ko. Kumakasapit ka niya. Sabi ko. Pong! Ano? Malamang mo, hindi na siya dumating ngayon. Ano ba nangyayari dyan sa tao na yan? Ewan ko. Mabuti kaya pumarong ka sa kanila at nang malaman natin kung bakit na nagkakaganito, ha? Biglag. Ay, strike! Bukas na yan. Kita mo na yan. Dahil kasi wala kang tigil ng kalalasing eh. Hindi ka naawa sa katawan mo eh. Hindi mo yung nangyari. Kaya naroon si Christian. Uy, Baba. Huwag kang mag-alala. Nilibot ko na lahat ng poop dito, hindi ko na matagpuan eh. Uy, yung taong ito, huwag kang mag-alala at babalik yun. Kulang ako sa kanya. Tinan mo. Mabuti yata eh. Patingin ka sa doktor. Huwag kang mag-alala. Ang kailangan mo lang ay lahat ng pag-iingat. Sapagkat ikaw ay nagkakaroon ng sugat sa simura. Iwasan ang mga pagkain nagbibigay asin at lalo-lalo na ang pag-iinom ng alak. Sunod, Jack. Ang alak lamang nakapagdudulot sa akin ng paglimot sa mga kahirapang dinadanas ko. Huwag kang makaisip ng ganyan. Maraming bagay sa daigdig na ito na higit na mahalaga pa sa alak. Lalo-lalo na sa isang bituin sa pelikulang katulad mo. Artista. Artista sa pelikula. Nalalaman mo lamang ang kakambal na pagluhan sa bawat palakpak at papurin na kanito. Maali ba naman yung ganon? Kaya sarap ng iyong buhay. Sagana ka sa lapi, sa pag-ibig, sa kabantugan, lalo-lalo na sa good time. Yan din ang akala ko noong araw, Document. Ngayon ko lamang nakilala ng artista pala ay marunong sa buhay. Bueno, ang may papayo ko sa iyo ay ang pag-iingat kung gusto mong gumaling. Okay, Doc. Salamat. Ngayong gabi ang awit na ito ay ihahambot ko sa isang nalalay sa pamahal. Saan ba siya naroon? Sinaranan na Andy. At nakikita kong naghihirap ang loob mo. Sa ginagawa ninyong yan, kapwa kayo nahihirapan. Hindi ka ba naaawa sa iyong mga anak? Kung ganyan din lamang ang mangyayari sa iyo, bakit hindi ka pa magbalik kay Joaquin? Wala na akong karapatang kinimbang kanyang pag-ibig. Bakit wala? Ikaw at ang iyong mga anak, hindi niya may tatangging pananagutan. Ako'y kalabisan na sa kanyang buhay. Huwag mong isipin yan. Walang magagawang sentimiento sa iyong suliranin. Bakit hindi mo pamukha sa kanyang katotohanan at hingan mo siya ng paliwanag? Siyang nagturong magtiwala ako sa kanya. Kaya siyang may pananagutang lumutas sa suliranin namin ito. Hindi ko na mababago pang ugaling nakilala niya sa akin. Wala akong masasabi sa iyo kung di sa ginagawa mo niyan, makasasama sa iyong kalagayan.
Aalis ka siya. Ikaw kasi. Tawang magpapabaya. Bakit hindi mo sabihin sa kanya at ibalita mo yung kalagayan? Yan ang kanyang hilig. Ibigay natin sa kanya. Sana, Auntie. Ako'y nasa talaga ng Diyos. Nais ko sana sa oras na ito ng aking paghihirap ay naririto siya. Upang siya umalis sa akin at magpalakas ng aking loob. Ngunit siya'y wala. Sakaling ako'y masakit sa aking panganganak na ito. Kayo na po sanang bahala sa aking mga anak. Tila hindi na ako makatatagal. Hindi ka marunong ang Diyos. Hindi ka pababayaan. Tinga, tatawag ako ng narsa. Mga 4 na araw lamang naman. Good. Hindi pa ako nakakaparoon dun eh. Ay, magugustuhan mo sikaw. Pero, kaya na. Sa kotse. Sige. Sige. Kaya na. Ate. Sige, dali po. Bawal na kayo tingin sa gulo yan. Sige na, lakad na. Yes. Oh, ito nga. Rudy nga. Hindi kita maintindihan eh. Laksan mo. Ha? Saan hospital? PGH. Oh, ngayon din ha. Direktor. Direktor. Pare ba akong maiwan ng sandali? Kailangan lang eh. Bakit maput na ka? Hindi mo tuloy masabi ang ibig mo sabihin. Ano ba yun? Ang asawa ko na sa maternity ward. Hindi ko lang sana makausap at makita bago tayo umalis. Hindi, baka yan ay gawa-gawa mo lamang. Alalahanin mo ang pagtungo natin sa Bacolod. Ay bahagi ng iyong kontrata para mapalakas natin ang pelikula natin doon. Basta akong bahala. Sandali lang ha? Sige. Maghintay na kayo rito. Naroon po sa dapat oras ng panganganak. Oo, salamat ha. Oh, okay. Ano, kumusta? Alam mo, kanina pa naghihirap yan. Marahil humilap ang tiyan yan wala sa oras dahil sa kaiiyak. Kanina pa nga ako rito eh. Muna kayo. Ano, kumusta mga bata? Malalakas naman, walang nakakasakit. Ano, Rudy? Oras na. Ilang oras na naman ang tira sa ating kalahating oras na lamang. Director, maaari na ba akong maiwan? Alam mo ang asawa ko eh. Sa narito ka sa wala, ay makararaos ang iyong asawa. Ito'y napakalaking kompromiso ng ating samahan. At ang isa pa, ikaw lamang ay hinihintay sa Bacolod. Hindi mo sila dapat nahiyain. Hindi, Director, ang asawa ko naman eh. Kahit na, hindi naman tayo magtatagal ha. 5 araw lamang tayo. At sa iyong pagbabalik, ay bibigyan kita ng mahabang bakasyon para makapiling mo ang iyong asawa. Oh, nurse! Ano, kumusta na ang anak? Sandali na lang po at nakapanganak na. Nanganak lang aking asawa? Anong aking anak? Babae po. Babae? Eh, kumusta siya? Maaari ko siyang makausap? Hindi po. Siya po'y pinatulog marahil mahigit sa 2 oras bago siya matauhan. Rudy. Mabuti pa'y gumawa ka na lamang ng sulat. At ipalita mo sa kanya na ikaw ay narito at naghihintay sa kanya. At sa loob ng 5 araw, babalik ka rin. Tutal, hindi ka rin lamang makapasok eh. Siya nga no, maaari ba? Eh, nanandeng. Tutulot mo lamang ako kay Tusing, ha? Pagkibay na lamang niyo sa kanya. Pag-isabi lang niyo, sa loob ng 5 araw, babalik ako at aasahan kong hantayin niya ako dito, ha? Bakit ngayon lamang inibigay sa akin ito? Paano ngayon ka lamang natauhang mabuti? Mahigit sa maghapon, ikaw ay hilong-hilo at antok na antok. At ang sabi ng naris, huwag daw kitang kitiin. Salamat naman at nakaraos na tayo. Anong petsa natin ngayon? 5 ng Agosto, Miyerkules. Sa makatwid ay darating siya sa Sabado upang sumundo sa akin. Bakit, Presin? Anong dinaramdam mo? Ano pang kahulugan
ng pagparito niya. Rosing, Lihang, sulat lamang sa gitna ng aking paghihirap at panganib. Narito na pala siya at natulis niya ang aking paghihirap. Ngunit nakuha pa niya umalis at sumunod sa kanyang hiling. Dapat nga ako lumayo sa kanya. Rosing, akala ko Ngayon ko lubos na patunayan na higit na mahalaga sa kanyang pagiging artista. Sa buhay ko at buhay ng kanyang mga anak. Na hindi na niya nahintay na mamatay ako kung mamamatay sa panganganak. nakakamali ka. Siya'y umalis pagkatapos ng panganak mo. At mabatit na ikaw iligtas na sa panganib. Hindi na siya nakapagpintay sa'yo pagkat ikaw ay tulog at mahuhuli siya sa biyahe. Wala? Umalis na. May 2 araw na ang nakararaan. Umalis? Saan nagpunta? Wala ba yung pinagbilin sa inyo? Wala po. Kahit na ang kanyang direksyon? Wala po sinasabi. Salamat. Saan tayo tutungo ngayon? Baka kaya umuwi na sa dati niyong bahay ah. Nalalaman yung darating ako ngayon, ngunit umalis pa din siya. Hahanapin ko siya kahit na saan ako makarating. Ang pelikulang yan ay napakasela. Kinakailangan natin ang tiyaga at pagsisikap. At para kay Elsie, wala tayong marig sabihin. Pero yung si Rudy, napupunan ng daging matamlay ang katawan. Walang interest sa pagtatrabaho. Parang yun ay napupunan yung lahat yan. Ako'y nang inalala sa kanya. Pwes na siya rito. Kinakala mong si Rudy nagpapabaya ay. Rudy, Dili. Dili kayo, dili kayo. Maupo kayo. Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Malabis kaming nababahala sa iyong mga kinikilos ngayon, Rudy. Ang malabis mong pagpapabaya sa iyong sarili at ang kawalan mo ng interes sa iyong pagtatrabaho. Papansin ba niya? Hindi lang. Lahat na. Alalahanin mo ginawa namin ang lahat ng paraan upang may tayong bantayog mo sa puso ng bayan bilang isang dakilang artista. Isang bantog na mangihibig. Isang ulirang bituin. Ang mga tao'y umaasa na ikaw ay isang model. Isang hombre diyan. Mahaba na rin ang panahon namin ipinagpumahin sa'yo. Ako'y nagpapaalala lang sa iyo. Walang patutunguhan ng iyong mga ikinibilis niya kung hindi ang sarili mo rin kapahamakan. Kung hindi mo aalisin sa iyong bisyong paglalasing at nagawalang bahala sa iyong tungkulin mapipilitan akong humanap ng ibang bituin sa pelikulang ikaw. Kung inakala niyo ako ay nagkukulang sa aking mga tungkulin, ay nasa inyong karapatang humanap ng iba. Rudy! Ang ibig namin sabihin, sa sarili mo rin kabutihan niya. Sana naman, Rudy. Ako ay nagpapasalamat sa inyo lahat. Ngunit sa pagtupad sa kontratong yan, anong aking natamo? Natamo? Bakit? Hindi ba namin pinupad ang aming pangako? Hindi kami gagawin namin isang bantog na bituin? Natupad nga. Ngunit anong naging kabayaran ng kabantugan niya? Ang pagkawasak ng sarili kong kaligayahan. At ang pagkawala ng mga minamahal ko sa buhay. Yan ang dahilan kung bakit ako naglalasing. Naiintindihan ba ninyo? Makalalabas ba ang isang pusong sugatan? Ang isang bigaw sa sarili pamumuhay? Rudy! Kabantugan, karangalan, palakpak, pagpuri. Nasisiyahan kayo sa aking paglabas. Ngunit sa kabila ng inyong papuring yan ay isang matalim na panarawangan sa aking puso. Nais ninyo akong tumawa kung malagha. Sa kabila ng aking mga kabiguan at dalamhati. Hindi. Hindi na ako makatatagal akong babalat kayong ito. Magandang araw po. Hindi kailangan ba kayo sa akin? Oo. Magpapatahi ba kayo? Mari ba kita makausap? Maupo kayo. Kilala mo pa ba ako?
Makakalimutan ko ba kayo? Mari nga kayo magtanim ng hinanakit sa akin. Ngunit marahil na hindi ninyo alam na may 3 araw ko na kayong hinahanap. Ako? Ano naman ang may paglilingkod ko sa inyo? Kaya ako naparito dahil kay Rudy. Alam mo ba kung saan siya nandun? Bakit sa akin siya tinatanong? Pagkat ikaw yung kanyang asawa, mari siya nga magkaganyan sa akin, Gising. Pagkat alam ko nangyayari sa inyo, iniwan mo siya dahil sa akala mo nakalimutan siya sa iyo. Inulila mo yung tahanan. Pinabayaan mo siya pagkat akala mo meron na siya ibang minamahal. Ngunit nagkakamali ka. Nang pabayaan mo siya natuto siya makalimot sa kanyang sarili, sa kanyang tungkulin at sa kanyang katawan. Bakit mo sa akin sinasabi yan? Hindi ba nagkakaganyan siya nang dahil sa'yo? Yan ang iyong pinagay at yan din ang aking akala. Dinaya ko ng aking sarili. Bakit pa ba ako magkakaila sa'yo? Nais kong hatulan mo ko. Ikaw na kapwa ko babae na natutong umibig din, na marunong din magmahal. Nakilala ko si Rudy at ang akala ko'y isa siyang binata. Alit, ang pangarap kong iyan ay mabigo. Pinagtapat niya sa akin na siya'y may asawa at mga anak. Lily, Lucy, hindi akong kanyang minamahal. Ikaw, wala akong karapatan sa kanya. At ngayon siya'y malubhat, may sakit. May sakit? Saan siya naroon? Nasa hospital. Dinala siya kaninang maga na halos walang malay tao. Paronan mo siya. Ibalik mo sa kanyang pag-asa. Maaari po bang ipakibigay ninyo ito sa kanya? Opo. Salamat po. Wala nga naman. Diyan na kayo. Joaquin, hindi kita pinababayaan. Minamahal kita. Ako'y nasa likuran mo sa buhay at kamatayan. Huwag mo ubusin ang iyong lakas na ako'y pagkahanapin pagkat ako'y hindi nalalayo sa iyo. Huwag mo sanang pababayaan ang iyong sarili. Pagkat ang iyong karangalan at mga tagumpay ay dalangin sa puso namin mag-iina. Nakalakip ang iyong alaala. Ibig kong magpatuloy ka at huwag mo sirahin ang pananalig ng iyong mga anak sa iyo. Nakilala nila ang iyong mga tagumpay at sa karangalan niya nabubuhay ang kanilang paniniwala sa kanilang magandang kinabukasan. Tanggapin mo ang aking dating mga halik. Nagmamahal mo, Pressing. Hello, Doc. Basta ngayon, mukhang malakas ka na. Hindi naman sumasakit. Ay, di na. Malakas na ako ngayon, Doktor. At inaasahan ko makakalabas na ako. Makakalabas sa pelikula o sa hospital? Sa pelikula at sa hospital. Kaya kung maaaring, Doc, nais ko sana lumabas bukas ng hapon. Maaari na kung sa bagay. Ngunit hindi kailan sa iyo na ikaw hindi pa magaling.
Alinsunod sa Rayo Egis na nakuha sa iyo, ay meron kang maliit na sugat sa simura at sa bituka. Mabuti na yung nalalaman natin yan, na ikaw ay nakapag-iingat. Hanggang ngayon, may sakit ka pa, Rudy. Kung bahala sa akin sarili, Jack, mag-iingat. Bigyan lamang niyo ako ng gamot na maaari kong magagamit kung sakali magaramdam ako ng paghihina. Hindi ka namin mapipigilan dito, ngunit kung talagang gusto mo nang lumabas, ano aking magagawa? Ang mga bata at si Purisima na siya. Nasa bahay ng Nana Anding. Hindi ko na isinama sapagkat nais kong magkita muna tayo. At malaman kung ako'y may halaga pa sa iyo. Wala ka kasing halaga sa akin, Prising. Ikaw at ang aking mga anak ay karugtong na aking buhay. Kaya naman, umalis kay nawalan ako ng pag-asa sa buhay na ito. Salamat sa Endiam. Kaya pinili ko lumabas ako sa ospital. May sakit ka pa. Oo nga. Ngunit, nais ko sana ito na maging kauli-ulihan kong pelikula na may handog sa aking bayan. Sapagkat hindi na nila ako muli makikita. Liligpit na ako. Babalik ako sa aking ulilang tahanan. Magbabalik ako sa iyo, Prising, at sa aking mga anak. Ako ay isang asawang naligaw. Isang mapabayang ama na nalunod sa paborit palakpak. Okay. Patawarin mo ako. Akala ko Yung dinakit sadya sa iyo. Ito siyang basilang babae. Pero sa hangad niyang huwag makagambala sa iyong paglulunod sa pelikula. Ay nang pagkasakit siyang pumais ng tabi. Nagpapasalamat ako sa iyong kadakilaan, Lydia. Pinagtapat sa akin ang Prising lahat. At asahan mo, Liling, hindi ko lilimutin ang lahat na tulong mo sa akin. Higit pa sa riyan ay gagawin ko. Anong ibig mo sabihin? Nagkasala na ako sa aking sarili. Sapagkat hindi ko nalalaman ang iyong tunay na katayuan. Ngayon ay ibig ko na limutin ang lahat. Ang nangyari sa akin ay isang tagpo lamang sa pelikula. Pawang pagpapakunwari. Walang katotohanan. Sapagkat diyan tayo nabubuhay. Bibi. Diyan ka na. Bakit? Sakit lang ng konting sikmura ko eh. baka ka nagugutom. Marahil. Ihahanda ka ng pagkain, ha? Siya nga pala, tapos na ba inyong shooting sa ikaw rin? Oo, tapos na. Tsaka maming gabi nga pala. Nais ko nang anyayahan si Director Silos magapungan dito at nang mapag-usapan namin tuloy ang tungkol sa premiere ng ikaw rin, ha? Ikaw nang bahala, ha? Oo. Hindi pa, hintayin pa natin ang papa. Okay, dito. Huwag kayong malilikot, ha? Darating si Director Silos. Diyan lang kayo, ha? Ikaw. Bala na, Ande. Ay, salamat. Umabot din ako. Nagpagalang hugot pressing eh. Ngayon lamang kami nakababa. Ito, may dala akong mga prutas dito. Akin na ikaw, ha? Sabi ko kayo, huwag kayong malilikot. Hindi na kayo mamaya na ito. Nasaan si Joaquin? Sabi mo uuwi ngayon. Pinuntahan na si Director Silos. Tama nga rito, eh. Pag-uusap
Pinag-uusapan daw nila ang tungkol sa premiere na ito rin. Darating na ho yun. Ganyan din ang nangyari nung araw. Yung mga dahilan yan ang hindi mawawala kay Joaquin. Kaya may tawag sa studio, kay Director Silos. Baka naman presing pinaamo ka lamang ni Joaquin at ang dating gawaan din ang ginagawa. Ang nanaanding naman, hindi ho. Ibang-iba na siya ngayon. Tingnan ninyo darating siya. Ikaw ang bahala. Yan ipaalala ko lamang sa'yo. Alam mo ng mga artista yan. Hello? Ito nga po. Director Silos? Oo, kanina ko pa kayo hinihintay. Ano po? Hindi ba niyo ako binibiro? Oo, ngayon din po. Pagkasahin niyo ako. Ito nga na, Anding. Bakit? Si Joaquin ko, dinala sa ospital. Inatake daw sila Director Silos. Ay nga, meron pa ba? Oo, ihodyan muna kayo, ha? Madali ka! Nurse, 10 araw lang. Prising, salamat na sumating ka. Director, ano po bang nangyari sa kanya? Prising, pinag-uusapan namin ang tungkol sa gagawing premiere sa Sabado ng gabi sa Unique Grand. Walang ano ni bigla siyang dumay na masakit ang kanyang sikmura at para daw siya maduduwal. Nawawalan siya ng lakas, kaya ang ginawa namin ay itinagpo namin sa ospital. Wala pa siyang itinagbilin sa akin. Tawagin ka raw at hiniling sa amin na kung maaari gawin ang premiere ng pelikulang ito rin. Bago siya narate sa ospital. Saan siya naroon niya nun? Narito. Doktor, maaari po ba siyang makita? Ay pinakikiusap ko sa inyo, huwag niyo siyang kausapin niyo. Pinakailangan niyang ganap na pamilya. Kumusta ang kanyang kalagayan, Dr.? Pinakailangan niya operasyon sa lalong madaling panahon. Operasyon? Ano, Prising? Kung yun ang inaakala ninyong makabubuti sa kanya. Please, Doktor, kung ano niyang inyong magagawa, ligtasin niyo ang buhay ng aking asawa. Gagawin ko lahat ng aking magagawa. Maraming taong dadala ngayon sa Canada. Joaquin, ang sabi ng doktor ay hindi ka maaaring magalaw. Masama sa'yo ang lumakad at magsalita. Bakit mo sinabi kay Director Silos na ibalita na ikaw ay makadadalo ngayong gabi? Ngayon ay hihintayin ka nila. Oo. Dadalo ko. Ngunit hindi ang aking katawan, hindi ang aking alaala at kaluluwa. Prising, natatandaan mo ba nung premiere na para-parang bukit? Na ako lamang ang dumalo at siyang tumanggap ng kanilang puri at palakpak at ikaw naman naiwan sa bahay. Yan ang kauna-unahan kong pelikula, hindi ba? Opo. Ngayon itong ikaw rin ay ito magiging kahuli-huli ang pelikula. Nais ko sana ikaw naman ang tumalo ngayon. Tumanggap ng kanilang palakpak at paghanga. At ako naman ay makikinig na lamang dito sa iyo. Hindi ba akala nila ikaw isang binatang malaya? Yan naman laging sorpresa ngayon sa aking mga paghahanga. Ngayong gabi nila malalaman na ako hindi lamang isang hindi lamang isang mangingibig sa pelikula kundi isa rin asawa at tabahan. Ngayon nila malalaman na iba ang tunay na buhay kaysa mga papel na aming ginaganap sa mga kasaysayang napapanood nila. Everything.
Sige, nais ko sumama ka kay Director Silas sa Grand. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ngalan ng aking asawang may sakit at malubha, ay nagpapasalamat siya sa inyo pagtangkilik sa pelikula nito. Dinaramdam niyang hindi siya makadalo ngayon at umarap sa inyo. Ngunit sa kanyang diwa, ang kanyang alaala, ang kanyang pagmamahal ay nasa inyong lahat. Ginugol niya ang kanyang lakas at kaya upang maging marapat sa inyong pagtatangis. Ibig niyang madulutan kayo ng ilang oras ng aliw. Sa kabila ng kanyang malubhang kalagayan, ay kayong kanyang naaalala. Sa gitna ng kanyang paghihirap, ay kayong kanyang nagugunita. Sapagkat ang buhay ng isang artista ay isang buhay na iniukol sa inyong kapakanan sa pagdulot sa inyo ng konting kaluguran, ng sandaling aliw, at mga kaibigan, ni Rudy, ang inyong idolo sa putik sabi ngay, patay na. Ngunit, ang kanyang larawan ay mananatiling buhay sa ating mga puso kailanman.